everyone, welcome back to my channel. Today is May 13 and I'm taking you with me on my rhinoplasty journey. I will be sharing everything to you and let's see the transformation together. Bye! So this will be my bag. I have here some neck pillow, tapos cup, and then mini electric fan, face mask, and some lip balm. And also I have some towel just in case yung blood or anything I can use. So this is from Dusi. So guys, hindi ako naglagay ng kahit na ano sa face ko, anything. I think kasi baka mamaya hindi pwede. So para safe, hindi na ako naglagay ng kahit ano. So guys, naka-ready na yung ating pineapple juice. This is the most essential things you must have kapag magpapa-rhinoplasty ka. And also here, I have some ice. Ginawa ko lang siya kanina and I need this for the cold compress. So I need some ice. Let's... Tita! Wash my face muna daw before the operation. Ito, sa isang linggo, 3 beses kada araw ko siya iinumin. Pero after 1 week, twice na lang. Daily, no? Oatmeal. Binili ko na siya. Nag-grocery ako before ng surgery. Ganito ako struggle kumain. Tatanggalin na yun dito. At saka yung tape. And then nilinisin na yung mga wounds. So we have here some champorado. Pinadala ni Tita Alice. Thank you so much. So good morning! Naglilinis lang ako ng nose. And kakain na yan ako after. Medyo nakakapagsalita na ako ng maayos. And also, sobrang oily ng face ko today. And yung bruise ko, naging yellow na dito sa part na to. Pero dito hindi masyado. So yeah. So hello guys, this is just a quick update. As you can see, I have bruise here on the left side and the right side. I can't wait
sa Wednesday na matanggal na to at saka lahat ng tape na nandito, and of course yung tahi. Hirap na hirap akong tinisan every morning dahil kinakabahan ba ako, ayaw maalis. Ang hirap alisin ng mga dried blood dito, and kailangan ko siyang maalis dahil kung hindi, magkakaroon daw siya ng scar, sabi ni Doc, which is ayoko mangyari. So, hindi pa ako nakakaligo, kaya siguro sobrang sakit ng ulo ko everyday. But don't worry guys, naglilinis ako ng body. Hindi ko lang mahugasan ngayon yung hair ko dahil mababasa yung ears ko, and hindi siya pwedeng mabasa dahil pag nagkaroon siya ng moisture, magkakaroon siya ng infection. So that's it for today. Hi guys! So, nakapaglinis na ako ng aking sugat. And, ayun, binigyan ako ni Kuya Arthur ng food. Sabaw siya, which is very good. Thank you so much. So, ito, chowking, wonton soup. And then, nilagyan ko lang ng rice. Ito yung breakfast ko kanina, yung goto, which is, hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko siya naubos. So, yan, standby muna. Magsisimula siya ng 10 o'clock. And then, ito na, ang daming cotton buds. So, kapag magpapa-rhinoplasty kayo, it's a must na marami kayong cotton buds. That's all. Bye-bye. Hi guys, it's 10 p.m. now and nag-CR lang ako, and I feel na nagda-dry yung nose ko. So, nag-nasal spray ako. So, this is just like a normal night with me. Every night, usually nagigising ako. Kaya nagputol-putol yung tulog ko kasi it's either iihi ako or dry yung nose ko. So that's it. Good night everyone. See you tomorrow. Hi everyone. It's like 2 a.m. right now and putol-putol yung tulog ko. Kasi sobrang nangangati na yung face ko. Buong face. And actually pati yung mga sugat ko. Sobrang hirap. Like, nahahawakan ko na siya, which is hindi dapat. So, to wake up para katiin siya with cotton, pero hindi literal na kati. Tapos, nag-oil control patch ako. Feeling ko nakakati siya dahil sobrang oily na din. It's really hard. So sleepy. Good night. Everyone, good morning. So, quick update kahapon. Hindi ko na kayo na-update sa mga nangyayari pa sa akin na mabibigla na lang ba kayo. Nasa clinic na ako. So, kahapon, nagkaroon na ako ng appointment kay Doc dahil after 7 days, kailangan ko bumalik para tanggalin yung mga stitches ko and yung tape dito sa tenga ko. Dapat aalisin na din siya kahapon. Ang kaso, hindi pa siya okay. So, kailangan ko pa siyang linisin. Kagaya ng paglinis ko dito. And then, lalagyan ng ointment. And then, after 7 days again, babalik ako para ito naman yung aalisin. Yung stitches dito sa tenga ko. So far, yung sakit kahapon is 8 out of 10. Medyo makirot lang nung inaalis-alis yung stitches sa nose ko. And sabi naman ni Doc na super good yung paglinis ko ng sugat. Kaso dito, medyo kailangan ko pa daw tunawin. That's it.
Mabuhay everyone! I'm very sorry dahil hindi ko na kayo na-update throughout the week. Pero, ang nangyari lang naman throughout the week is naglilinis lang ako. Patuloy pa din tayo sa paglilinis ng ating side nose para like mawala yung lamig and yung mga dry blood. As of now, sa part na to, medyo okay na siya. So, ointment na lang. And dito naman, meron pang langib dito. Ang hirap niyang alisin, hindi ko alam bakit napakahirap. So, last Wednesday, tinanggal na yung dito, yung aking tahe sa ears. Sobrang sakit niya, as in, like 10 out of 10. Mas masakit pa siya kaysa nung tinanggal yung tahi dito. Pero nagka-problema din kasi talaga yun sa ears ko. As of now, hindi na siya dumudugo and naglalagay na lang ako ng ointment. And then, babalik ako this Wednesday ulit para i-check ni Doc if okay na siya. Guys, ang binagawa ko is Gore-Tex and then Sexy Ailer Trim, which is, kumuha sila ng cartilage dito sa right ear ko. And then, ito yung dito nila nilagay sa aking nose bridge para tumaas. And then, kinat nila yung sa side ng nose ko. Actually guys, wala akong pinakitang any inspo kung ano talaga ang pambagay sa aking face shape. I can see naman na I'm so happy. And like, guys, look at the difference. Like, as in, tangos na tangos talaga. Pero medyo namamaga pa to. One thing na very challenging sa akin, first is of course yung pagtulog ko. Kasi, yung first day ko, nag-neck pillow ako. Gumamit ako ng neck pillow kasi nga, sabi nito, okay, kailangan mo mag-neck pillow kasi hindi ka pwedeng tumagilid, ganyan-ganyan, kasi baka matamaan yung ilong mo and very sensitive pa yung sa nose bridge, baka matabingi yan, so wala na tayong magagawa. So, okay, ano ako guys, neck pillow. The next day guys, nagkaroon ako ng stiff neck. As in, napakasakit. Alam mo yung napakasakit na ng ilong mo, ng ulo mo, kasi severe headache din literal guys. So, masakit ng dito ko hanggang dito. So, sobrang namaga din yung dito ko talaga nagkabukol na sa lamig ata yun. Kasi nagka-stiff neck ako, sobrang sakit. So, ayan, massage. After a week, doon lang nawala yung sakit. So, the next day nung nagka-stiff neck na ako, sabi ko, I think hindi na ako kaya ko naman na hindi gumalaw. Basta't naka-elevate yung ulo ko. So, ang ginawa ko is 2 unan, tapos isang pagano. So, 3 unan siya. Para like naka-elevate talaga yung ulo ko. And then, meron akong 2 We Bear Bears sa tabi ko. Meron ako si Panda and si Ice Bear. So, nandyan lang sila sa side ko para maging support ko na hindi ako yung gagalaw-galaw. Second, nung mga first week ko, as in, hindi ka talaga makakakain, di. Like, yung, like ito. Actually, yung ang first meal ko is lugaw. Si lugaw na yun, hindi ko talagang maganon. Kasi, meron din akong tape dito, so nadudumihan. So, alam yung ginawa ko? Mistro ko talaga yung lugaw. Kasama yung kanin, B. Siyempre, ingat na lang, baka mabaknal ka ba? So, ayun. Very challenging is, hindi ka talaga makakain ng first week. Kasi hindi mo ma-open yung bibig mo, kasi namamaga pa talaga lahat. Tapos naman, ang good thing din naman, guys, hindi ako masyado nagkaroon ng pasa sa right and left area ng aking face. Kasi usually, yung nakikita ko sa TikTok, nagkakaroon talaga sila ng matinding black eye dito. Ako naman, as in, konting-konti lang. Tapos, parang, hindi naman din ganun siya kahalata. So, todo ice pack lang talaga for 24 hours and then after, warm compress na siya. So, sundan nyo lang yung mga advice ni Doc para mabilis yung healing ng inyong mga ilong. And then, third one naman is yung paglinis ng inyong mga sugat. Lalo na, ito, nung una kasi, ang naglinis niyan is yung tita ko. And then, after niya linisan, parang natatakot siyang linisin ng todo. Kasi, as in yung mga tahi, kasi nandyan siya. So, parang kailangan mo maging maingat dahil kung hindi, pwede siyang bumuka or tumugo or makputol or any possible things na pwedeng mangyari, diba? So, syempre, todo ingat din talaga kami. So, after niya linisin, parang sabi ko, kasi ang sabi talaga nito, pag hindi mo nalinis ng maayos yan, malaki ang posible na magkaroon siya ng scars. So, sabi naman ni Doc, after a week ng aking healing, sabi niya, good job naman ako sa paglinis ko. Wala namang scars. Pero, ito ang problema ko. Hanggang ngayon, guys, 2 weeks na to, hindi pa siya naaalis. Nagkikikil na talaga ako. Pero, still hoping na this week maalis na to. Basta everyday, linis, ointment, repeat ointment, gamot. Ganun lang ang ginagawa ko. So, focus talaga ako sa healing ko. Kasi gusto ko na mapabilis to. And, yun yung third, no? I think, fourth naman is yung beard. So, syempre, hindi ka makakaliko. Actually, nakakaligo na ako. I mean, guys, nag-shower naman ako. Huwag kayong over naman pa sa judge. So, ayun.
hindi kayo makakaligo ng 1 week. Like, hindi kayo makapag-shower ng hair. So, yun din yung naging struggle ko is yung hair ko. Sobrang tate. Tapos feeling mo, gusto mo na lang tanggalin yung ulo mo. Sobrang gusto mo lang maligo, ganun. So, ayun din. So, lastly, I think is your mental health, of course. Nasa bahay ka lang, hindi ka pwedeng lumabas dahil hindi ka pwedeng makahinga ng masyaming usok. Hindi ka din pwedeng mag-aching. So, hindi naman sa pwede, pero kailangan pigilin kapag mag-aching ka kasi sobrang sakit. So, that's all for this vlog. I hope you enjoy. Enjoy? Ba't kayo mag-enjoy? I hope makita nyo yung journey ng aking rhinoplasty and malaman nyo yung hirap ko. Guys. So if you have any questions again, just comment down below and thank you for watching. Bye-bye!